Pagdating pa lang ng ating bida sa ikasyam na kuweba, isang nakabibinging ugong ng kidlat ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang malakas na kidlat ang direktang tumama sa lupa, at mula sa loob nito, lumabas ang Thunder Beast. Sa pagkakataong ito, iisa lamang ang Thunder Beast na lumabas, ngunit ang antas nito ay mas mataas kaysa sa alinman sa mga Thunder Beast na nakalaban ng ating bida. Pagkakita pa lang niya rito, sumeryoso agad ang mukha ng ating bida. Habang iniisip ang nalalapit na laban, hinugot niya ang kanyang carrot at bahagyang ngumiti. Marami na siyang nakalaban na Thunder Beast dati, ngunit ang isang ito ay mukhang mas malakas. Sinubaybayan niya ito ng mabuti, lubos na sumeryoso at sinabing, "Nakipaglaban na ako sa maraming Thunder Beast dati, at alam ko na ang mga gawin nila sa pakikipaglaban. Kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Hindi ko pwedeng patagilan ang laban na ito, dahil magsisimula silang sumipsip ng kidlat para pagalingin ang kanilang sugat, at maaari pa silang sumabog gamit ng Thunderlight Destruction." Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang ipinatawag ang kanyang Skeleton Army. Paglabas ng buong hukbo, lahat sila ay tumayo sa perpektong pormasayon ng pakikipaglaban, kasama ang League General sa tabi nila. Pagkatapos niyang tawagin ang mga ito, agad niyang inaktibo ang Strong Soldier ability. At habang ginagamit ang abilidad na ito, sinabi niya ng may determinasyon. Mas mabuti, dahil kailangan itong matapos ng mabilisan, ilabas na natin ang buong lakas. Tapusin natin ito sa loob ng 30 segundo. Pagkaaktibo ng Strong Soldier, bawat kalansay ay napuno ng purong lakas. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa kanilang target. Pagkatapos, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, senyales ng pag-atake. Lahat ng mandirigmang kalansay na naroon, mga Skeleton Mage, Skeleton Archer, o Skeleton Berserker, ay kumuha ng kanilang posisyon sa labanan. Bawat isa ay naghanda para umatake ayon sa kanilang propesyon. Isang serye ng tuloy-tuloy na pag-atake ang nagsimulang bumuhos sa Thunder Beast, Magical Blast mula sa isang panig, sa lubsob ng mga pana na tumatagos sa katawan nito mula sa kabilang panig, at mararahas na pagsabog na nagaganap sa paligid. Lahat ng pag-ataking ito ay sabay-sabay na pinakawalan patungo sa Thunder Beast. Pagkakita sa napakaraming atake na umaatake sa kanya, hindi man lang umatras ng kahit isang hakbang ang Thunder Beast. Sa halip, itinaas nito ang mga kuko, nagpakawalan ng nakakabinging dagandong, at naglabas ng isang kasanayan na tinatawag na Tenfold Thunderstorm. Agad, nagsimulang bumagsak ang kidlat sa buong lugar. Ang kidlat ay bumuhos mula sa itaas ng langit, at ang mga kidlat ay sumabog ng direkta mula sa katawan ng halimaw, kumalat sa buong kalangitan. Ang kidlat ay bumagsak kung saan nakatayo ang mga mandirigmang kalansay, humahampas sa lupa ng may mapangwasak na lakas. Ang kidlat ay napakalakas kaya't bawat lugar na tinamaan ay ganap na nawasak. Ang mga kalansay ay nadurog sa sandaling tamaan sila ng kidlat. Ang buong larangan ng digmaan ay naging isang malawak na kaparangan ng pagkawasak. Kahit ang ating bida ay hindi nakaligtas. Ang ilan sa kidlat na iyon ay tumama rin sa kanya, at ang lakas nito ay napakatindi kaya't nakaramdam siya ng tunay na sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang walang katapusang pag-ulan ng kulog at kidlat ay ginawang bagyo ng alikabok at mga labi ang buong lugar. Nang magsimulang hamupa ang alikabok, makikita ang ating bida na nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang katawan ay bahagyang nababalutan ng kumikislap na mga arko ng kidlat. Tiningnan niya ang resulta ng kakilakilabot na pag-atake na iyon, at bam-ulong. Nakakatakot na pinsala, kung wala akong ganoong kataas na resistensya sa elementong elektrikal, at kung ang aking hukbo ng undead ay walang kanilang full-length skill, lahat sana kami ay nawala agad. Pagkatapos, naisip niya sa sarili. Ang skill pa lang ng Tenfold Thunderstorm ay mayroon ng ganoong kakilakilabot na lakas. Kung gagamitin nito ang Thunderlight Destruction sa susunod, baka hindi ko na makayanan. Kailangan kong umatake muna. Habang iniisip iyon, napagdesisyonan na niya ang susunod niyang hakbang. Walang pag-aalinlangan, inaktibo niya ang Soul Flame at nagcast ng Bone Prison. Direkta niya itong pinatama sa Thunder Beast. Sigaw niya, "Ang pagkakaiba ng antas ay masyadong malaki, hindi ito mapipigilan ng aking Bone Prison ng matagal. Kailangan kong gamitin ang aking trump card at tapusin ito ng mabilis." Ang mga Bone Chains, na ganap na nababalot ng Soul Flame,
ay pinatama patungo sa Thunder Beast ng buong bilis. Pumulupot ang mga ito sa paligid ng katawan nito mula sa bawat direksyon, iginapos ang leeg, braso, at binti nito sa kanilang nakamamatay na kapit. Ang Thunder Beast ay umungol ng marahas, nagpupumiglas para makawala. Agad na hinugot ng ating bida ang corpse of the Poison God mula sa kanyang inventory. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang carrot dito, at gumawa ng magaan na hampas sa katawan ng Diyos ng lason. Ang atake ay nag-iwan ng isang maliit na yupi, at mula sa sugat na iyon, isang berdeng kulay na dugo ang nagsimulang damaloy. Sa sandaling lumabas ang dugo ng Diyos ng lason, naglabas ito ng isang malakas na berdeng enerhiya, napakatindi kaya't nagsimula itong umapekto sa lahat ng nasa malapit. Habang dumadaloy ang dugo mula sa bangkay, sinabi ng ating bida ng may paninindigan. Ang asensya ng dugo ng Diyos ng lason. Ito ang aking pinakamalakas na trump card. Pagsabog laban sa pagsabog. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang nakal-alasong dugo at inihagis ito ng buong bilis patungo sa Thunder Beast. Ang nakal-alasong berdeng dugo ay bumaril sa hangin at agad na bumalot sa nilalang. Isang makapal na berdeng nakal-alasong hamog ang nagsimulang umikot sa paligid ng halimaw, kinokonsumo ang lahat ng abot nito. Gayunpaman, ang Thunder Beast ay hindi pangkaraniwan. Kahit na nakulong sa pagitan ng bone prison at ng dugo ng Diyos ng lason, patuloy itong nanlaban ng mabangis, sinusubukang lumaban sa pamamagitan ng pag-channel ng kanyang kapangyarihan ng kidlat para kontrahin ang dalawang atake. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagsisikap. Sa loob lang ng ilang sandali, ganap na napalibutan na ito ng nakal-alasong gas. Mula sa loob ng nakal-alasong bagyo na iyon, tanging ang galit na dagandong lamang ng Thunder Beast ang naririnig na umaalingaw-ngaw sa lambak. Nanood mula sa malayo, nanatiling kalmado ang mga mata ng ating bida habang bumubulong ng mahina. Maaari ba itong sumabog at mapatay ito? Ngunit kahit sa loob ng nakakasakal na lason na iyon, tumanggi ang Thunder Beast na mamatay. Patuloy itong nagpapagapang ng marahas, umungol sa sakit habang sumasabog ang kidlat mula sa katawan nito. Ngayon, nagsimulang lumabas ang mga nakikitang sugat, damaloy ang dugo mula sa mga mata at bibig nito, at ang mga dagandong nito ay naging iyak ng matinding sakit. Ngunit walang bakas ng kagalakan ang ipinakita ng ating bida. Nanatiling seryoso ang kanyang ekspresyon dahil alam niya na ang asensya ng dugo ng Diyos ng lason ay minsan nang nakapatay sa clone ng Demon King sa isang atake, ngunit ang Thunder Beast ay buhay pa rin. Pagkakita nito, nagsalita siya ng may tensyon na do, at balisang tinig. Hindi ito namatay. Ang asensya ng dugo na kayang sirain ang clone ng hari ng demonyo ay hindi man lang kayang patayin ang Thunder Beast na ito. Naiintindihan ko na ngayon. Ito ay dahil sa kakaibang kalikasan nito. Sa sandaling iyon, isang pag-agos ng malakas na kidlat ang nagsimulang mabuo sa kalangitan sa itaas ng larangan ng digmaan. Ngunit ang kidlat na ito ay hindi mula sa Thunder Beast. Ito ay natural na kidlat na nabuo ng lambak mismo. Naakit ng sariling enerhiyang elektrikal ng Thunder Beast, ang kidlat ay bumagsak ng direkta dito, at sinunggaban ng halimaw ang pagkakataong ito, inilabas ang sarili nitong malakas na kidlat para makipagsanib dito. Ang dalawang agos ng kidlat ay nagsama, bumubuo ng isang malaking bagyo ng kuryente na nagsimulang magpagaling sa mga sugat ng Thunder Beast paunti-unti. Pagkakita nito, lumaki ang mga mata ng ating bida sa galit habang sumisigaw. Hindi maganda, sumisip-sip ito ng kidlat para pagalingin ang mga sugat nito. Sige, pigilan ang kidlat na iyon. Nagbigay ng utos ang ating bida sa kanyang mga mandirigmang kalansay na tapusin ang halimaw na ito ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang utos sa larangan ng digmaan, bawat kalansay, mageman, archer, o berserker, ay sumugod ng diretsyo patungo sa Thunder Beast para umatake. Ngunit habang sila ay sumusulong, ang kidlat na nagtipon kanina sa langit ay nagsimulang bumagsak ng marahas, na naglalayong pigilan sila. Ang nakakasilaw na mga kidlat ay hamampas sa mga kalansay, pinipigilan ng marami sa kanila na makalapit. Pagkakita nito, tumawa ang ating bida at sinabing, kung wala ang lahat ng kidlat na ito, tingnan natin kung paano mo lalabanan ang lason ng Diyos ng lason ngayon. Sa tabi niya, agad na inaktibo ng Lake General ang isang skill na tinatawag na Toxic Aura, na naging sanhi upang ang isang berdeng kulay na nakal-alasong enerhiya ay pumuno sa buong larangan ng digmaan.
Ang enerhiyang ito ay kumilos na parang isang malakas na buff, pinapahusay ang mga mandirigmang kalansay at ginagawa silang mas malakas. Pinalakas ng mga buff, ang mga mandirigmang kalansay ay naging mas makapangyarihan at muli silang sumugod patungo sa Thunder Beast. Sa sandaling nakalapit sila, nagsimula silang umatake ng walang tigil. Bawat kalansay ay naglunsad ng iba't ibang uri ng atake, bawat isa ay hinaluan ng poison buffs. Habang tumatama ang mga nakal-alasong atakeng iyon sa Thunder Beast ng sunod-sunod, hindi lamang ito nagdulot ng pisikal na pinsala, kundi nagbigay din ng tuloy-tuloy na pinsala mula sa lason. Dahil dito, hindi mabilang na mga notifikasyon ang nagsimulang lumabas sa harap ng mga mata ng ating bida. Nakapagdulot ka ng stack poison damage. Nakapagdulot ka ng stack poison damage. Ang mga notifikasyong ito ay patuloy na lumabas sa bawat atake ng bawat mandirigmang kalansay. Pagkatapos tiisin ang lahat ng hindi mabilang na mga atakeng iyon, ang Thunder Beast ay naiwan na lamang na may napakahinang lakas. Halos hindi na ito makatayo, ang katawan nito ay nanginginig sa sakit. At matapos kumuha ng napakaraming pinsala mula sa lason, sa wakas ay bumagsak sa lupa ang Thunder Beast. Sa sandaling iyon, ibinigay ng ating bida ang kanyang huling utos sa lahat ng mandirigmang kalansay. Nagsimula silang hampasin ito ng paulit-ulit gamit ang malalakas na pisikal na atake. Sa loob lang ng ilang sandali, isang notifikasyon ang lumabas sa harap ng ating bida. Ang level 80 na Thunder Beast ay napatay. Kasabay nito, nakakuha siya ng 80 million experience points. Ang katawan ng Thunder Beast ay nakahandusay sa harapan niya. Tiningnan ito ng ating bida, itinaas ang kanyang carrot, at sinabing, "Ang lakas ng Thunder Beast. Bumangon at maglingkod sa akin." Pagkatapos, gamit ang skill ng Summoning of Spirits, kinuha niya ang kaluluwa ng Thunder Beast sa loob ng kanyang carrot. Sa sandaling nakuha ang kaluluwa, agad na nakatanggap ng notifikasyon. Ang pagpapatawag ng espiritu ay matagumpay. Sa mismong sandaling iyon, muling lumabas sa harap niya ang Thunder Beast. Pagkakita sa Thunder Beast na nagpapakita sa harap ng kanyang mga mata, nanlaki ang mga mata ng ating bida sa pagtataka at sinabing, "Teka, hindi ito ang Thunder Light Beast." Ang nilalang na lumabas sa harap niya ay ganap na naiiba sa nakalaban niya kanina. Mukha itong mas nakakatakot, at sa sandaling iyon, ang status bar ng halimaw ay lumabas sa harap ng ating bida. Ang Thunder Beast na ipinatawag sa harap ng ating bida ay ang lason na Thunder God Beast. Ang mga stats nito ay talagang nakakatakot, level 80, strength 800,000, agility 900,000, spirit 500,000, at constitution 1,000,000. Nagtataglay ito ng sumusunod na malalakas na skills, lightning engravings, passive, toxin engravings, passive, lightning blast, poison blast, at 10. Direction thunder. Ang mga katangian nito ay parehong nakakatakot, ganap na immune sa kidlat at lason, at kaya pa nitong sumipsip ng parehong enerhiya ng kidlat at lason. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa comment sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, hanggang doon, mag-ingat at paalam.